yung sinasabi po no ni Judge Mutok during the first hearing, sabi niya po dito no, the prosecutor must disclose to you, kay Duterte, as soon as practicable, evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or mitigate your guilt, no? So, itong 6 months na ito, dapat gagawin ito ng prosecution kung meron silang ebidensya, no, para palabasin, para lumabas na inosente itong inaakusahan, attorney. Tama po yun. Alam nyo, yun yung pagkakaiba ng ICC sa atin, no? Kasi yung prosecutor is obligated to gather evidence na which tend to incriminate na laban kay Mr. Duterte. At the same time, meron din siyang obligation to disclose kung ano yung mga ebidensyang pabor kay Mr. Duterte na makikita niya, na masisiwalat niya during its investigation. Okay. So gagawin niya ng prosecutor during ngayon hanggang ano po. In fact, binigyan sila ng 7 days na i-disclose yung lahat ng ebidensya na nakalap nila. Opo. Sa inyo ho ba mga pag-aaral sa mga naging pangyayari, desisyon sa ICC, meron na ho bang akwital na nangyari dahil doon sa pag-comply ng prosecution na nagbigay po ng ebidensya para ho sa ikakapag walang sala doon sa akusado? Alam mo, Manong Ted, meron pa ngang nangyayari na kapag may nakalap yung prosecutor na talagang pabor sa defense, siya na mismo terminate niya yung investigation, hindi na niya tinutuloy. So kung sa assessment niya talagang malakas yung depensa ng akusado o ng suspect, talagang siya mismo hindi niya tinutuloy yung investigation. Opo. Siya mismo ang nagpapaterminate ng investigation. O, ibig sabihin, sila mismo nagsasabi na wag na natin ituloy ito, mas malakas ang katibayan na inosente ang ating respondent. Ganun po, attorney, no? Okay. Tama po yan.